Sa part 1, pinag-usapan natin kung sino ang dapat maging secretary ng barangay. Ngayong part 2, pag-usapan natin kung paano nadadaya ang komunidad sa pamamagitan ng attendance records. Isipin mo ito, ang barangay ay nag-uulat ng 500 na tao na lumahok sa lingguhang cleanup drive. Ang totoo, 50 lang. Hindi ito biro at hindi ito maliit na bagay. Una, ang sistema ng community program reporting. Sa maraming barangay at munisipyo, ang mga participants sa community programs tulad ng cleanup drives ay may katumbas na honoraria o stipend bilang insentibo para sa kanilang oras at pagsisikap. Ang bilang ng participants ay inuulat ng barangay sa munisipyo at ang disbursement ng stipend ay based sa reported attendance. Pangalawa, ang Ghost Participants Scheme. Kapag nag-ulat ng 500 participants ang barangay pero 50 lang ang totoo, ang pondo para sa 450 na hindi nandoon ay napupunta saan? Ito ay tinatawag na ghost payrolling, isa sa pinaka-common na paraan ng misappropriation sa government programs. Ang pondo para sa mga taong hindi nandoon ay napupunta sa bulsa ng mga nagpapalabas ng pekeng attendance. Pangatlo, ang falsification ng public documents. Ang attendance sheet ng isang government program ay isang public document. Ang paglalagay ng mga pangalan ng mga taong hindi nandoon o ang pagpapapirma ng tao para sa ibang tao na wala ay falsification ng public document. Sa ilalim ng Revised Penal Code, ang falsification ng public document ay may katumbas na criminal penalty. At ito ang mas delikadong parte. Kapag ang mga tao ay pinagpapapirma para sa mga kapwa na hindi nandoon, ang mga pumirma ay maaari ring maging liable. Ang pirma mo sa isang government document ay may legal na kahulugan. Pang-apat, ang epekto sa komunidad. Bukod sa direktang financial loss, ang inflated attendance ay nagpapababa ng kalidad ng actual na community programs. Kapag 50 lang ang naglilinis pero ang inulat ay 500, ang programa ay hindi epektibo. Ang komunidad ay hindi talagang nalinisan, pero ang pondo para sa 500 ay nawala. Panglima, paano ito mahahalata? Una, magtanong sa inyong mga kapitbahay kung pumunta sila sa cleanup drive o sa programa. Pangalawa, humingi ng certified copies ng attendance sheet sa barangay secretary. Public document ito. Pangatlo, i-compare ang reported attendance sa actual na bilang ng tao na naroon ayon sa inyong personal na pagpupuna. Pang-apat, magtanong sa munisipyo kung ang barangay ay nagsusumite ng attendance reports at nakakatanggap ng stipend disbursement para sa mga programa. Ang falsification of public documents ay hindi administrative violation lang. Ito ay criminal offense sa ilalim ng ating batas. At ang bawat attendance sheet na pinalso ay isang dokumento ng pagnanakaw. Hindi mula sa gobyerno, kundi mula sa pondo ng tao. Mula sa inyong buwis. Mula sa kayamanan na dapat sana ay napupunta sa tunay na serbisyo ng komunidad. Bago ang barangay at SK election, isang tanong lang ang itanong mo sa inyong sekretary. Pwede ko bang makita ang attendance sheets ng lahat ng barangay programs ngayong taon? At kapag nakita mo, i-compare sa actual na iyong naaalala. I-share ito sa inyong komunidad. At kung may katulad na nangyayari sa inyong barangay, may tamang lugar para i-report ito. COA, TILG, Ombudsman. I-document muna ang lahat tapos gamitin ang tamang proseso. Follow for more voter education. This is your nagmamahal, Lara Ventura.